Ren Sabando binangko ng halos 3/4 at nilimitahan pa sa paghawak ng bola. Tinutuon ng KBL head coach na ito ang banta sa Pinoy. Yun ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So sa preseason pa lang kahapon ng isa sa kinakaabang basketball league sa Asia na KBL ng Korea ay talaga namang bakbakan na agad ang mga kupunan. Tulad ng Japan, ang maganda nga dito sa KBL ay maraming mga Pinoy players na ating inaabangan. Dahil lahat kasi ng kupunan dito ay puro mga Pinoy ang kanilang mga imports. Unlike sa B-League ng Japan na kumukuha na rin ng ibang mga Asian players para sa kanilang liga. Pero ganun pa man ay mas marami pa rin tayong mga Pinoy players sa Japan kesa sa ibang lahi. Kaya kakaabangan pa rin ang ilang mga laban dito. Mabalik tayo sa KBL ng Korea. Sa mga preseason games natin na napanood na karaan ay naging aktibo ang ating mga malalaro na inaasahang magdudumina sa Korea tulad na lamang ni Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Arvin Tolentino. Kaso nga lang ay meron tayong isang mahusay na malalaro na naging matamlay ang performance sa last week KBL game nila nang dahil sa ginawa sa kanya ng mismong head coach nito. Ito nga yung former highest paid Pinoy import sa Korea na si Lakay Ren Sabando. Sa naging laban ng kanyang Red Boosters at Suwon KT Sonic Boom ay nagtala si Lakay ng 0 points at isang rebound. Grabe to, hindi ba? Hindi sa in-overhype natin si Abando, pero kung iba-backtrack natin ang performance nito sa lahat ng kanyang mga laro noong pa mga amateur siya hanggang dito sa naging pro player na siya ay hindi nagkaroon ng ganitong bagsak na performance si Lakay. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. Sa kabila ng pananatili ng husay nito sa laro, alam natin yan dahil huling stint niya sa Strong Group Athletics kung saan ay nakuha pa nila ang kampyonato last Jones Cup ay isa si Abando sa mga naging factors dito. Pero ito nga, bakit nga kaya nagkaganito ang nangyari kay Kabayan? Well, kung napanood nyo ang buong laban ay tiyak na alam nyo kung bakit. Ito nga ay dahil sa head coach ng Red Boosters na binangkulang naman si Abando ng halos 3/4. Tila tinutuo nga ng newly hired coach ng kanyang Red Boosters na si Coach Yu Duon ang sinabi nito noon kay Abando na less than 15 minutes lang ang ibibigay niya dito sa kanilang mga laro. Yes, 13 minutes ang nakuwang playing time ni Abando sa game na ito at ipinasok lang siya sa mga late minutes ng third period at fourth quarter. Pero okay lang din sana ang 30 minutes na ito kung magiging productive naman ang player. Kaso paano magiging productive kung halos di makahawak ng bola at walang kung anumang mga plays ang nakadisenyo dito? Take note ha, import ang posisyon dito ni Abando na obligadong may nakadisenyong play dapat para dito. Kung di ako nagkakamali sa 13 minutes na ito ay 2-shot attempt lang si Lakay na sa alanganing posisyon pa. Buti na nga lang ay nagamit nito ang kanyang hustle sa laro para kahit papano ay magkaroon siya ng bilang sa game. Mahusay si Abando at alam nating lahat yan. Kaso di rin magiging epektibo ang isang mahusay na player kung di magiging tama ang paggamit dito sa laro.